Tampok sa pambungad na eksena ang isang dalagang adik na si Nikita, na itinalaga na ang kanyang buhay sa anarkiya, droga at karahasan. Isang gabi ay sumama siya sa isang lokal na gang ng mga tulisan upang magnakaw sa isang parmasya. Nang pumasok siya ay isinuot niya ang kanyang headphone at umupo sa ilalim ng counter, habang ang iba sa gang ay naghahanap ng ilang droga. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at nauwi sa shootout ang pagnanakaw. Matapos ang ilang sandali ng malaimpyernong barilan, lahat ng kasabwat ni Nikita ay napatay. Ang isa sa mga pulis ay umupo upang makita siya na naniniwalang hindi siya nakakapinsala, gayunpaman, si Nikita na dumaranas pa ng malubhang epekto ng droga ay pinasabog ang ulo ng opisyal gamit ang kanyang baril. Sa resulta ng pangyayari, si Nikita ay inaresto. Pagkatapos magpalipas ng isang gabi sa istasyon ng pulisya, iniharap siya sa korte kung saan siya ay nahatulan ng pagpatay at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Nang maglaon, bumisita sa kanya ang ilang opisyal ng gobyerno at binigyan siya ng pampamanhid na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Sa oras na magkaroon siya ng malay, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid. Bago niya maintindihan ang sitwasyon, nilapitan siya ng isang lalaking matipuno na nagpakilalang si Bob. Ibinunyag niya na ang mga opisyal ng gobyerno ay ginawang peke ang kanyang pagkamatay, ipinalabas nila na ginawa niya ang hindi maiisip at inalis siya sa bilangguan. Itinuturing niya ito bilang pagkakataon niya na pagbayaran ang mga krimen na ginawa niya sa nakaraan, ipinaliwanag pa niya na bagamat opisyal na siyang namatay at inilibing, siya ay nasa kustodiya na ngayon ng isang ahensya ng gobyerno na kilala bilang ang Sentro. Kasunod nito ay binigyan siya ni Bob ng dalawang pagpipilian, maging isang lihim na asasin ng gobyerno at maglingkod sa bansa o sakupin ang Row 8 Plot 30 na kanyang peking libingan. Dahil naguguluhan ay humiling si Nikita ng ilang oras para makapag-isip, kaya naman binigyan niya siya ng isang oras. Pagkatapos ng isang oras ay bumalik si Bob upang marinig ang kanyang desisyon, ngunit sa sandaling pumasok siya ay pinatumba siya ni Nikita gamit ang isang upuan pagkatapos ay kinuha ang kanyang baril na itinutok nito sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan siya nito na dalhin siya sa isang exit na sinusunod naman ng huli. Ang mga opisyal sa lobby ay napansin sila, ngunit sinabi sa kanila ni Bob na maging mahinahon. Pagkatapos maghintay ng tamang sandali, nagawa ni Bob na makontrol ang sitwasyon at palayain ang sarili mula sa pagkakahawak nito. Pagkatapos ay ipinaintindi niya kay Nikita na wala ring silbi kahit makalabas siya dahil hindi magdadalawang isip ang mga pulis na tapusin siya dahil opisyal na ang kanyang pagkamatay. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, sa wakas ay pumayag siyang magtrabaho para sa center. Nagsimula agad ang pagsasanay ni Nikita kinabukasan, dito ay tinuturuan siya ng mga kasanayan sa computer, martial arts, at paghawak ng baril. Kahit na nahihirapan siyang makipagbuno sa mga digital na kasanayan, napakahusay niya namang makipaglaban at gumamit ng mga baril. Ito ay naging maliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na walang kahirap-hirap na tinamaan niya ang mga target gamit ang mga ibinigay na baril, at naisahan din niya ang martial arts instructor sa kanyang hindi karaniwan na mga galaw. Kasabay ng kanyang pisikal na pagsasanay, sumasailalim din siya sa pagbabago ng kanyang itsura kasama ang isang makeup artist na si Amande. Napag-alaman na ang matanda ay sinagip din at sinanay ng sentro, at siya ay kasalukuyang nakatalaga upang baguhin si Nikita mula sa pagiging adik sa droga patungo sa isang mapang-akit na babae. Sa kanilang unang sesyon, binigyan ni Amande ang dalaga ng isang wig upang matulungan siyang mapaganda ang kanyang hitsura. Hinihikayat din niya siya na magsanay ng ngumiti, ngunit ang huli ay hindi mahilig sa alinman sa mga ito. Habang tumatagal, ang pagsasanay ay nagsisimula ng bumagal ng si Nikita ay nagpakita ng pagiging isip bata at hindi magandang pag-uugali. Ginugugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pamamagitan ng pagkain, pagpipinta sa mga dingding ng kanyang silid at panunood ng mga pelikula. Bilang resulta nito, ipinatawag si Bob ng kanyang superior na nagpahayag ng kawalang kasiyahan sa pag-unlad ni Nikita. Sinubukan ni Bob na makumbinsi ang kanyang amo na bigyan siya ng mas mahabang panahon, na sinasabi na si Nikita ay may mataas na potensyal na maging isang propesyonal na asasin ngunit nag-aalinlangan lang. Pagkatapos ay binigyan siya ng 2 linggong takdang panahon upang ipakita ang mga resulta, at kung hindi niya ito magagawa, ang babae ay itatapon sa labas ng center at papatayin. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa ika-20 kaarawan ni Nikita, pinuntahan siya ni Bob na may dalang maliit na cake. Pagkatapos ng isang maikling pagdiriwang, sinabi niya na siya ay hindi natutuwa sa mga ginagawa niya. Binalaan din niya siya sa mga napipintong kahihinatnan kung hindi niya paghuhusayin ang kanyang pagganap sa loob ng susunod na mga araw. Dahil sa pahayag na ito,
Ipinangako ni Nikita na gagawa siya ng karagdagang pagsisikap upang patunayan ang sarili. Mula sa puntong yun, buong puso niyang ginawa ang kanyang pagsasanay at sa huli ay nangunguna na siya sa lahat ng aspeto. Bukod dito ay regular niyang binibisita si Amanday para matutunan kung paano gumamit ng makeup at mapabuti ang kanyang personalidad. Sa isa sa kanilang mga sesyon ay nagbigay si Amanday ng mahalagang payo, hayaan siyang gabayan ng kasiyahan ng pagiging babae. Iginiit din niya na may dalawang bagay na walang limitasyon, ang pagkababae at ang paraan ng pagsasamantala dito. Lumaktaw ang eksena sa ika-23 na kaarawan ni Nikita at sa oras na ito, tila umangkop na ang dalaga sa pagiging propesyonal. Ang lahat pati na ang kanyang saloobin at personalidad, ay lumilitaw na sumailalim sa isang malalim na pagbabago. Sa gabi ring yun, isinama siya ni Bob para sa hapunan sa ilalim ng pagkukunwari na pagdiriwang ito ng kanyang kaarawan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang mataas na restaurant kung saan may iniregalo siya sa kanya. Tuwang-tuwa nitong binuksan ang kahon para lamang matuklasan ang isang pistol at binanggit niya na ito ay may laman na 6 na bala ng titanium at isang dagdag na cartridge. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, ito ang kanyang unang misyon. Sumunod ay nagbigay si Bob ng maikling impormasyon tungkol sa gawain, papatayin niya ang isang dayuhang diplomat at ang kanyang 2 bodyguard na nakaupo sa likuran niya pagkatapos ay tatakas siya papunta sa isang lihim na lagusan sa banyo ng mga lalaki. Sa oras na yun ay umalis si Bob sa eksena at iniwan siyang mag-isa, halatang kinakabahan siya dahil napakaraming tao sa restaurant at binabantayan ito ng mga armadong gwardya. Sa kabila nito, naglaan siya ng ilang sandali upang mapakalma ang sarili at magpatuloy sa pagpatay. Kinuha niya ang kanyang baril, lumingon sa VIP at pinaputukan silang tatlo bago nagmamadaling pumunta sa banyo ng mga lalaki. Ang kaguluhan ay nag-alerto sa mga gwardya, na mabilis na nagsimulang tumugis sa kanya. Sa sandaling pumasok siya sa banyo ay nabigla siya nang makitang nakasara ang lihim na lagusan. Gayunpaman, wala siyang oras upang magpaapekto sa pagtataksil na ito kaya tumakbo na lang siya patungo sa kusina. Di nagtagal ay tinambangan siya ng mga armadong gwardya, na nagsimulang magpaputok sa kanya. Agad siyang nagtago sa likod ng isang mesa at nagpaputok pabalik, ngunit ang pinakamasama sa kanyang kapalaran ay naubos ang kanyang bala dahilan para mawala na siya ng pag-asa. Ngunit bago pa siya salakayin ng mga gwardya, nakita niya ang isang lagusan ng basura at sa kabutihang palad ay nakatakas siya dito. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa center at inilabas ang kanyang puot kay Bob, ipinaliwanag naman ng huli na ang mga naturang hamon ay bahagi ng proseso ng pagsasanay na kanilang isinasagawa bago pumasok ang mga ahente sa totoong mundo. Kinabukasan, nakahanda na si Nikita para sa paglaya mula sa sentro. Binigyan siya ng impormasyon tungkol sa kanyang bagong bahay, mga detalye ng bangko para sa buwanang pagbabayad, at isang peking pagkakakilanlan kasama ang lahat ng kinakailangang dokumento. Pagkatapos ay sinimulan ni Nikita ang kanyang bagong buhay bilang isang ahente sa Paris sa ilalim ng pangalang Marie. Isang araw habang namimili sa isang grocery store, nakipaglandian siya sa isang cashier na si Marco at inimbitahan siya sa kanyang lugar kung saan sila nauwi sa pagsasaya. Sa paglipas ng panahon, ang dalawa ay nagkaroon ng isang romantiko na relasyon at sa kalaunan ay na-engage bagaman walang alam ang lalaki sa totoong trabaho niya. Gustong malaman ni Marco ang nakaraan niya at kung bakit wala siyang pamilya o ibang kaibigan gayunpaman, nagagawa niyang isantabi ang paksa sa bawat oras, minsan ay sa pamamagitan ng pagtawa at minsan naman ay sa pamamagitan ng panglalambing. Makalipas ang kalahating taon ay makikita si Nikita na nag-aalmusal sa kama nang makatanggap siya ng tawag na nagtatalaga sa kanyang unang misyon. Bilang resulta ay kumilos na siya at tumungo sa nabanggit na lokasyon na isang hotel. Doon ay nakita niya ang mga kapwa-miyembro ng gang na mukhang handa na para sa kanilang misyon. Inutusan siya ng mga ito na magpanggap na serbidora at maghatid ng almusal sa silid ng kanilang target. Malinaw na hindi ito isang regular na almusal dahil ang mga tasa at mangkok ay nilagyan ng mga kagamitan sa pakikinig, mabilis naman na natapos ni Nikita ang kanyang misyon saka umuwi. Kinalaunan sa araw na yon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bob na binabati siya sa kanyang unang misyon. Habang nag-uusap, inimbitahan niya ito para sa hapunan at ipinakilala siya kay Marco bilang si Uncle Bob. Malinaw na masaya si Marco na makilala ang unang miyembro ng kanyang pamilya. Habang naghahapunan ay tinanong ni Marco si Bob tungkol kay Marie noong bata pa ito, bilang tugon ay gumawa si Bob ng isang haka-haka na kwento at kumpiyansa itong isinalaysay. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, binigyan niya sila ng ticket para sa isang paglalakbay sa Venice, di umano bilang isang regalo sa kanilang engagement.
Sa sumunod na eksena ay dumating sina Nikita at Marco sa Venice na parehong masaya. Pag-check-in pa lang nila sa isang hotel ay naghahanda na sila upang magkulitan ngunit naantala sila ng isang tawag sa telepono. Sinagot niya ito na naniniwalang ito ay room service, ngunit ito pala ay mga tagubilin para sa kanyang susunod na misyon. Dito ay ipinahayag na hindi ito bakasyon kundi bahagi ng kanyang misyon. Sinabi sa kanya ang tungkol sa isang lihim na kompartamento sa banyo na naglalaman ng headset. Dahil dito ay pumunta siya sa banyo at nagpanggap na maliligo, mabilis niyang kinuha ang headset kung saan nakatanggap siya ng karagdagang impormasyon tungkol sa armas. Habang inaayos ang rifle, sinabi sa kanya na ang kanyang target ay lalabas sa bubong ng gusali sa harap mismo ng bintana ng kanyang banyo. Mabilis siyang pumosisyon at hinintay na dumating ang target, sa gitna nito ay sinubukan siyang kausapin ni Marco na nasa pinto na iniisip kung mahal ba talaga niya ito ngunit hindi pa siya makasagot. Gayunpaman, nakakaabala ito sa kanya dahil nararamdaman niyang parang nagtataksil siya sa kanya. Nang hindi siya sumagot ng ilang sandali ay naramdaman ni Marco na may mali. Sa sandaling dumating ang target ay binaril siya ni Nikita pagkatapos ay nahirapan siyang itago ang armas nang biglang pumasok ang kanyang kasintahan. Bagamat naayos na ang sitwasyon ay hindi pa rin maayos ang pakiramdam ni Nikita. Kinabukasan ay pinuntahan niya si Bob sa isang restaurant kung saan ito nagtalaga ng isa pang misyon, ang pumatay ng isang ambasador. Iginiit nito na uuwi na ang ambasador sa loob ng 5 buwan, kaya kailangan niyang mapatay ito bago umalis. Pinahintulutan niya siyang gawin ang anumang kailangan ngunit gusto nitong maging malinis at maayos ang kanyang trabaho. Mula sa susunod na araw ay nagsimulang magsaliksik si Nikita tungkol sa kanyang target, maingat niyang kinakalap ang lahat ng impormasyon na kailangan niya. Sinusubaybayan niya ang ambasador upang malaman ang kanyang pang-araw-araw na gawain, at nakikipagtulungan siya sa mga kapwa niya operatiba upang bantayan itong mabuti. Pagkatapos ng ilang buwan na pagsisiyasat ay nalaman niya na kailangan muna nilang kunin ang ilang mahahalagang dokumento mula sa locker ng embahada, bilang resulta ay nagpasya siyang kunin ang personal na susi ng ambasador. Kaya naman nagpadala siya ng isang operatiba sa isang silid ng hotel kung saan madalas na pumupunta ang ambasador para makita ang kanyang kabit. Sumunod ay nagpanggap siya bilang ang kanyang kabit at dinala siya sa loob ng silid, habang naghihintay sa labas ang kanyang mga gwardya. Pagkatapos ay pinilit niya itong inumin ang likido na may droga dahilan para mawalan ito ng malay. Bilang ikalawang bahagi ng kanilang misyon, ang operatiba na nagtatago sa loob ng silid ay nagsimulang magpanggap bilang ambasador. Gayunpaman, ang kanilang misyon ay naharap sa isang hindi inaasahang hadlang nang ipaalam sa kanila ng sentro na iba na ang code na ginagamit ng ambasador. Ngayon na nakakulong na sila sa loob ay ipinadala ng sentro si Victor na isang walang awa na operatiba, upang maayos ang misyon at masira ang lahat ng ebidensya ng foul play. Hindi nagtagal ay dumating si Victor sa hotel at mabilis na pinatay ang mga gwardya bago kinaladkad ang mga bangkay sa loob ng silid. Pinatay din niya ang ambasador sa pamamagitan ng pagbuhos ng asido dito. Sinimulan ng operatiba na pigilan si Victor dahil sa pagsalungat sa plano, dahil dito ay binaril din siya ni Victor. Kasunod nito, si Nikita ang nagpanggap na ambasador saka tumungo sa embahada kasama si Victor. Pagdating doon ay dumiretso siya sa opisina ng ambasador habang hinihintay naman siya ni Victor sa labas. Kinukuha niya ang lahat ng mahalagang dokumento mula sa safe ngunit bago siya makaalis ay nahuli siya ng isang aso. Ang tunog ng tahol ay nag-alerto sa mga gwardya, na naging dahilan upang tumunog ang alarma. Sa kabila nito ay nagawa niyang makalapit kay Victor sa labas ngunit tinambangan sila ng isang grupo ng mga gwardya sa gate. Sa isang mabilis na aksyon ay inilabas ni Victor ang kanyang baril at sinimulang barilin ang lahat ng mga gwardya. Kahit na nagawa niyang patumbahin ang mga banta, nasugatan pa rin siya ng malubha. Gamit ang kanyang natitirang lakas, dinala niya si Nikita sa ligtas na lugar bago pumanaw. Kalaunan ng gabing yun, si Nikita na sobrang lungkot dahil sa pangyayari ay naghanap ng aliw sa pamamagitan ng yakap ni Marco. Sa sandaling ito ay ibinunyag ng lalaki na alam niya ang kanyang lihim ngunit lagi niya pa rin siyang mamahalin. Hinihikayat din niya siyang magtago dahil ayaw na niyang makitang nakakaapekto ang trabaho niya sa kanyang isip. Napaiyak siya dahil dito at ipinahayag na siya ang unang tao na nagmalasakit sa kanya. Kasunod nito ay nagmahalan ng dalawa sa huling pagkakataon bago siya umalis pagdating ng madaling araw. Sa sumunod na eksena, nang matuklasan ni Bob na nilisan ni Nikita ang sentro ay bumisita siya sa apartment ni Marco. Sinubukan niya siyang makumbinsi na ibunyag ang kanyang kinaroroonan, habang sinasabi na ang babae ay nasa panganib dahil nasa kanya pa rin ang mga dokumentong kinuha mula sa embahada. Ngunit sa kanyang sorpresa ay ibinigay ni Marco ang mga dokumento,
na isinisiwalat na kinuha niya ito kay Nakita upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Natapos ang pelikula nang magkasundo ang dalawang lalaki na pareho nilang mamimiss si Nakita. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!